Indeed, we worship Jesus for who He is. We worship the Father, God in heaven, for who He is to us. At ano nga ba, ang isang napakalaking dahilan kung bakit karapat dapat sambahin, sundin, at ipamuhay ang katuruan ng Panginoong Yesus. Napakahalaga ng ibinibigay niya sa tao at ito ay kapahingahan. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28. At kailangan ng tao ang pahinga dahil lagi tayong napapagod. Laging maraming kapaguran ang buhay. Kaya ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, when tired. O kung sobrang napapagod na ang tao. Salamat Panginoon dahil ang inyong mga katuruan ay nakapagpapalaya, nakapagbibigay ng kapahingahan, at nagpapahalaga sa nadadama ng iyong mga anak. Turuan niyo po kami na maunawa itong ministry ng iyong anak na si Jesus na magbigay ng kapahingahan. Turuan niyo rin po kami Panginoon na masundan ang kanyang mga katuruan upang ang buhay namin ay magkaroon din ng pahinga sa mga hirap at mga kapaguran. Mangusap kayo Panginoon ang may kapangyarihan sa simpleng paraan at makapag-uwi kami, makapagbaon ng karunungan mula sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, palakasin ang aming mga katawan, isip, damdamin, at turuan niyo po kami. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nananalig po kaming kayo'y kikilos sa aming Ama, ang kaluwalhatian niyo ay madarama, at ang iyong mga anak ay mapagpapala. Napakainam po na unawain ang maraming kahulugan ng katuruan ni Jesus ng kapahingahan. At isa dito, isang kabanata na hindi laging madaling maintindihan, lalo dun sa mga always demanding to be served and to be ministered to. Mark 6:31-32. But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, "Let's go to a place where we can be alone and get some rest." They left in a boat for a place where they could be alone. Alam po natin na ang Panginoon ay naging masyadong in demand. Gustong-gusto siyang sundan, puntahan ng mga tao sapagkat pinapagaling niya ang mga sakit ng mga tao, pinatatawad ang kanilang mga kasalanan, at pinakakain pa sila ng aktual at physical na pagkain kung kailangan. Ang mga lumpo nakakalakad, ang mga nangangailangan dinirinig. At dahil doon, dumami ang demand, ang pangangailangan sa ministry ng Panginoon. Sinanay niya ang kanyang mga disciples na makagawa ng ganun mga bagay. Maging mga miracle workers at makasagot, makatugon sa pangangailangan ng mga tao. At yan nga ang kabanata na ating binasa. Minsan ay sobrang pagod na ang kanyang mga disipulo. Wala na silang kapahinga, hindi mapatid-patid ang dating ng mga tao, ang dami nilang mga demands. Lahat naman valid. Lahat ay dapat nang pakinggan sapagkat sila ay nagdurusa, nahihirapan, may mga sakit. Pero ang sinabi ng Panginoon, iwan muna natin ng mga taong yan. Lumipat muna tayo ng lugar kung saan hindi sila makasusunod at tayo mapag-iisa para kayo ay makapagpahinga. Bagamat mahal lang ng Panginoon yung mga taong pinaglilingkuran, mahal din niya yung mga tagapaglingkod. Mahal din niya yung mga servants. Na hindi lang laging yung mga tao ang iniintindi, yun ding mga workers kailangang magpahinga. The disciples were very worn out and stressed by the people's need and their unending demand for ministration. So Jesus took them away from work, from the people, from stress. Very importantly, we should know that the people, though they were needy, were made to hate. Because even the workers needed rest. And the workers were given private time and private space para sila makapagpahinga. Jesus ministered also to the ministers. At dyan ay may mga makukuha po tayong lesson mga kapatid. Huwag sobrang pagurin ang mga naglilingkod sa atin. Hindi lang yung naglilingkod sa ating spiritual na pangangailangan, yun ding naglilingkod sa ating mga physical, emotional needs. Huwag sobrang pagurin ang iyong asawa na lagi na lamang siya ang uunawa, siya ang lagi na lang mag-iintindi sa iyo, siya ang lagi mag-aalala. Huwag sobrang pagurin ng magulang na laging siya na lang ang provide and provide. Dito namang si anak ay gasta na lang ng gasta, hindi man lang marunong magtipid, o kaya hindi man lang maghanap ng part-time job. Huwag sobrang pagurin ng anak halimbawa, kung sakaling yung anak naman ang pinakikinabangan at siya yung mabunga, wala namang ginawa ang magulang kundi humingi na lang ng humingi, o yung mga kapatid, kahit sino. Yung nakakapitan natin sa oras ng pangangailangan,
bitawan naman natin pamisa-misa na makapagpahinga sila. Yung natatakbuhan natin sa oras ng kagipitan, huwag naman natin laging gipitin ng gipitin kahit sa mga pangangailangan nating pwede namang ipaghintay, ipagpaliban o hindi sa kanya ihingi ng lunas. Hindi natin kailangang patayin yung manok na nangingitlog ng pinakikinabangan natin mga itlog. Hindi natin kailangang patayin yung halaman na ang bunga ay pinakikinabangan natin. Dapat yung ding naglilingkod ay pinagpapahinga. Yung nagbibigay ay pinagpapahinga. Lahat kailangan ng pahinga. Kaya yung mga asawa na hindi na nakakatiis kuminsan, nilalayasan lang yung asawa nila, hinihiwalayan na lang dahil pagod na sila. Wala silang makitang kapahingahan, kundi yung lumayas at bumukod. Kung lagi siyang nag-aalala, lagi nagseselos, laging natatakot, lagi na lamang na hahabol-habol, lagi na lamang na nag-iisip, napapagod din. Lahat may kapaguran. So when tired or stressed, rest. Get some rest. Because people will not always give it to you. You've got to get it. Purpose to rest. Kasama sa isang tunay na responsableng pamumuhay ang pagpapahinga. Pag sobra ka nagpapakabayani, inuubos mo lahat ang iyong lakas, either magkasakit ka, o mamatay, o magsawa, at bigla na lang tumigil. That's why when you rest, brothers and sisters, rest on time. Hindi pinaghihintay ang pagpapahinga. At napakaganda ng salitang pahinga sa Tagalog. Pag tumatakbo ka ng ubod bilis, nahabol-habol mo ang hininga mo, kailangan mo ng pahinga. Kailangan mo ng oras na tumigil sa pagtakbo at kailangan mo ng space na rested ka para mahabol mo yung hininga mong nauubos. Kung ikay nalulunod, nakalubog sa tubig at sisinghap-singhap ka at nauubos ang iyong hininga sa iyong baga, nauubos ang hangin, anong kailangan mo? Pahinga. Hindi pwedeng sabihin sa pagod na, nasasabog na yung dibdib dahil sa pagod, o doon sa nalulunod na wala ng hangin at sumasabog na rin ang kanyang dibdib, hindi mo pwedeng sabihin, next week ka na magpahinga. Ikamamatay niya ang tagal ng kanyang pahinga. Kaya ang pahinga may oras. Rest on time, rest on a timely manner. Have a break. In other words, every hour of work, meron ka dapat a few minutes of rest. Hindi pwede mong sabihin, tuloy-tuloy ako magtatrabaho ng 10 oras at mamaya na lang ako magpapahinga pagkatapos. Mabuti kung buhay ka pa pagkatapos ng 10 oras na yon, lalong-lalo kung talagang sobrang nakakapagod sa katawan o sa isip ang iyong ginagawa. Kaya kahit sa mga pagawaan, merong coffee break, merong lunch break, at kung ikaw ay privileged, kuminsan meron ka pang siesta break, meron ka pang relaxation break, kasi kailangan ng tao yan. At sa bawat linggo ng trabaho, merong at least 1 day of rest. Kasi ang disenyo sa tao, kaya lang niya magtrabaho tuloy-tuloy ng 6 na araw. Ipapahinga ang ika-7. Merong mga taong sobrang pinipilit nila, tuloy-tuloy, walang pahinga, lalo yung minsan nagtatrabaho abroad. Sa dami ng humihingi at umaasa sa Pilipinas nating mahal, nagtatrabaho abroad din 2 o 3 trabaho, bukod sa isang trabahong tunay, may part-time pa at may weekend pa na work. Wala nang pahinga. Alam niyo yung hindi tumitigil sa paghingi, paghiling sa mga ganong kamag-anak at mga pamilya, actually, pinapatay niyo siya. Pinapatay niyo unti-unti dahil nawawalan siya ng pahinga. And you must not kill the goose that lays the golden egg. Dahil una, mabait ka. At kung hindi ka mabait, hindi mo papatayin yung pinapakinabangan mo dahil matalino ka. Kasi pag namatay yun, wala ka nang masasandalan. Kaya dapat inaalagaan mo. So rest physically. Ang pagpapahinga ay pagsamba. Bakit? Diyos ang nag-utos na ibigay sa kanya ang araw ng pahinga para magpahinga ang tao. Exodus 20:9-10, 6 days you shall labor and do all your work. But on the 7th you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals. Ganon kamahal ng Diyos ang tao na pati ang pagpapahinga ay kasama sa utos. Ang inutusan dito, mga kapatid, ay mga amo. Siyempre, yung mga trabahador, kung pwede magpahinga, magpapahinga yon. Kaya lang kung wala kang choice. Nung araw, nung unang panahon, walang day off. Ang mga alipin ay alipin 7 days a week, 24 hours in every 7 days. Kaya ang kausap sa 10 Commandments mostly are adult males. At sila rin yung mga amo, sila rin yung mga masters kung meron sila mga slaves. At sabi ng utos,
ang bawat 6 na araw ng paggawa ay kailangang putuli ng 7th araw ng pangingiling ng pagpapahinga. Wala kang gagawing trabaho, ang anak mong lalaki o babae, ang iyong mga katulong na lalaki o babae, magi ang mga alaga mong hayop na tagapagtrabaho, lahat sila pagpapahingahin. At sigurado na kung nung panahon na yon ay may mga pabrika na mechanized, kasama sa utos, pati mga makina kailangang ipahinga. At yan, alam ng lahat ng mga mechanical engineers at mga mekaniko at marunong gumamit maski ng mga sasakyan at kung ano-anong mga makina, kailangang ipahinga rin sila, mag-overheat, magagasgas, masisira. Ginawa ng mga Kristiyano, doon sa araw ng pangiling, inilipat ang araw ng pahinga sa linggo, dahil yun naman kung kailan matapat, hindi naman talaga yun ang mahalaga. Ang mahalaga lang, may 7th araw ng pahinga sa bawat 6 na araw ng pagtatrabaho. Kaya kung namamasukan ka sa mga pabrika o opisina na ang day off mo, Tuesday o Wednesday, edi yun ang Sabat mo. Kailangan ba naman technically, Sabado talaga? To the point na na-enslave ka na, napagod ka na sa pag-observe ng Sabado lang talaga. At yung mga iba hindi makatanggap ng trabaho dahil may pasok sa Sabado. Kaya hirap na hirap tuloy sila. So, nasira yung purpose ng pahinga. Kaya ang sabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. At ang mahalaga, yung Sabbath magamit sa pagpapahinga. Kaya kung minsan naman, maging ang church oppressive. Kung wala ng pahinga, maski yung mga church workers at church members, pag linggo, meron ng dawn worship, may mid-morning worship, may mid-afternoon worship, at may evening worship, at lahat required umattend. Bago ka makauwi sa inyo, alas 9 na, alas 10 na ng gabi ng linggo, wala ka ng pahinga dahil bukas Lunes na naman, simula na naman ang kayod mo. Naglalagay tayo ng iba-ibang oras ng worship during Sunday para may choice yung tao, hindi naman required attendan lahat. Para kung puyat siya sa Sabado, na ang trabaho niya hanggang gabing-gabi, edi sa medyo tanghali na yung worship niya, hindi na sa umagang-umaga. Yun mga umagang-umaga, gising na at gustong may gawin pa yung pamilya nila, mula tanghali hanggang humapon at gumabi, first worship sila attend. We give people options, but do not require them to attend all of the events. Maganda, kung wala ka namang ginagawa, nakakapahinga sa spirito mo at emosyon, edi attendan mo lahat. Pero meron, required talaga. Trabaho na mismo yung mag-worship pa lang. At papagiltihin ka, uusigin ng yung budhi pag hindi ka umattend sa lahat ng events. Wala ka ng pahinga, na-defeat na yung purpose ng Sabbath. So, ipahinga ang katawan. Also, very importantly, rest mentally. Iba ang pagod ng isip. Nakakapagod mag-isip. Nakakapagod mag-alala. Nakakapagod magselos. Matakot. Mainggit. Manibugho. Nakakapagod lahat yan. Hindi lang ang nakakapagod ay yung mga chemical and geometric formula sa school. Nakakapagod yung laging nag-iisip. Kaya dapat din nagpapahinga. Kaya napakahalaga yung natutulog kasi at least pag natutulog ka, napapahinga rin ang yung isip kasabay ng katawan. Pero huwag mag-isip ng kung ano-ano mga bagay na mapapanaginipan mo naman habang tulog ka kaya hindi rin napapahinga yung utak mo. Ang dami laging nagme-message sa akin sa Facebook, hinihingi ang kahulugan ng kanilang panaginip at lagi kong sinasabi, kulang ka lang siguro sa paligo, pamangkin. Kulang ka lang sa pahinga. Isip ka ng isip ng mga bagay na nakakatakot, dala-dala ng isip mo. Kasi kung ang isip, hindi naman yan parang switch. Na pag matutulog ka, iso-switch mo, hindi na siya mag-iisip. Usually, may carry over into our sleeping moments yung mga laman ng utak natin during our waking hours. Kaya yung mga laman ng isip mo lagi, pag gising ka, tumutuloy. Pagtulog ka na. At ang problema, pag tulog ka na, wala ka ng control over your brain. Nagkaka-short circuit na yung brain mo. Nagkakahalo-halo ang panaginip mo, kaya kung minsan lumilipad ka, kung minsan isda ka, na piniprito ka mismo, hirap na hirap ang kalooban mo dahil isda kang piniprito. Salamat na lang at nagising ka, hindi naman pala. Kasi parang kung meron kayong bookshelf, mga kapatid, ang dami-daming libro, biglang lumindol, umuga, naglaglagan yung mga libro, nagkaiba-iba ang ayos, nagkahalo-halo yung mga pages, ganun ang maraming panaginip. Lahat ng laman ng utak mo, nagkakahalo-halo, nagkakabuhol-buhol, kaya kung minsan paru-paro ka, pero paru-parong merong bland na buhok. Minsan yung tiya mo, naging teacher mo, samantalang never naman in your life na yung tita mo, teacher mo rin. At the same time, bigla siya naging lalaking maton. Kasi naghahalo-halo lahat yung laman ng utak mo.
Kumbaga yung mga ABC na letra na dapat sana sunod-sunod, nagkagulo-gulo, naglaglagan, ganun na nangyayari sa panaginip. Kung minsan yung sunod-sunod ng magulo na yon, parang may sense din, kaya akala mo may message sa'yo. Akala mo end of the world na, nagtataksi lang yung asawa, mamamatay yung anak. Ang daming worries. Kaya ang mahalaga, pag matutulog ka na, tigilan ng kaiisip na mga bagay. At napakasamang gawain niyang manonood ka ng horror movie bago ka matulog. O manonood ka ng sobrang lungkot. O sobrang mga nakakatakot na mga bagay. Matutulog ka na lang, global warming pa ang papanoorin mo. Manonood ka ng mga Holocaust movies about the atom bomb. Dala-dala mo yon hanggang ikaw ay matulog. Kaya mahalaga, bago ka matulog, magbasa ka ng scripture, pero huwag naman yung revelation ang basahin mo kasi hindi rin siya masarap mapaginipan. Babasa ka ng mga Psalms, mga Proverbs, yung mga nakakapagpaligaya para mawalan ka man ng control sa iyong ulirat, sa iyong utak, masaya pa rin at maganda ang panaginip mo. Ecclesiastes 12:12 says, much study wearies the body. At ganoon din sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, kung hindi ka equipped, hindi ka trained, huwag kang sobrang magbasa at lalagyan mo na ng kahulugan ng bawat tuldok, ang bawat period, ang bawat sentence, ang bawat bagay doon. Kasi ang nagiging ending kuminsan sa sobrang mapagbasa na hindi trained magbasa ng tama at hindi trained mag-interpret, ang nangyayari, natatakot lang. O kaya nagiging sobrang masungit sa kapwa. Kaya sabi ng mga iba, huwag ka magbasa ng Bible, nakakasira yan. Kasi ang parang effect talaga dun sa iba, para sila nasisira. Kasi walang discipline, walang science yung pagbabasa nila. Kung ano nalagang makita, biglang i-apply sa buhay nila. Samantalang yung kausap, hindi naman siya ibang tao. Paano mo i-apply sa buhay mo yung katuruan na hindi naman ikaw yung kausap noon ng turo, wala ka naman doon, ang layo-layo ng lugar, ang layo-layo ng panahon, bigla mong i-apply sa buhay mo nang wala ka namang kasanayan sa interpretation, sa application, malamang mapagkamala ka talaga ng kapitbahay nyo na nabaliw. Hindi masamang magbasa, pero pag-aralan naman kung paano nagbabasa. Napakaraming mga biktima ng mga hindi naman marunong magbasa, hindi naman sanay, hindi aral, biglang magtuturo ng kapwa, magtatayo ng mga kongregasyon, sari-saring pahirap sa buhay ang iniimbento, at sari-saring mga dagdag na kapaguran ang nalalagay sa kanilang buhay dahil ina-apply nila sa buhay nila yung mga utos na ibinigay 2,000, 3,000 years ago sa isang malayong tribo na hindi ka naman ngayon member ng tribo na yon. Paano mo i-apply sa buhay mo yung mga katuruan nun? May kailangan academic discipline yon para hindi maligaw ang pagbabasa at ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay magbigay ng kapahingahan, hindi ng kapaguran. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ang ending, napapahinga ka, hindi napapagod. Napapanatag, hindi natatakot. At bumabait, hindi sumusungit. Yun ang ending dapat. Pag nagiging ending ng iyong pag-aaral, ikaw ay nagiging matatakutin, nagiging judgmental ka, nagiging masugit ka sa kapwa, sumisikip ang iyong buhay, dumadami ang mga problema mo at mga bibigat na pasanin dahil iniisip mo, ipinapapasan sa iyo ng Diyos, mali ang pagbabasa. Why? Jesus says, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Hindi naman sinabi ni Lord na sumunod kayo sa akin at papagurin ko kayo. Gagawin ko kayong judgmental. Ang sinasabi niya, I will teach you how to forgive. I will teach you how to find rest and how to be loving. Yun dapat ang ending. Kaya pag may mga nagtatanong, paano po malalaman kung tama o mali ang pag-interpret ko sa Bible? Maraming sagot dyan. May academic answer, may scientific answer dyan. Pero, ang pinakamadaling maintindihan na answer, kung mali ang basa mo sa Bible, ang nagiging bunga sa'yo, matatakotin ka, masungit ka, at humirap imbes dumali ang buhay mo. Dumami ang amo mo imbes mabawasan. Because Jesus says, truth sets free. And I have come so that you could be free. So, much study wearies the body. Kuminsan may mga taong hindi naman talaga sanay, magtutumpok-tumpok sila, magba-Bible study sila. So wala namang parameters para malaman nila kung matama ba, mahusay ba yung interpretation nila o hindi. Ang nagiging mga interpretation kuminsan sobrang, ay ganyan pala, dapat pala huwag tayo magpapagupit ng buhok, ang haba-haba na hanggang sahig na, hindi na nagpapagupit. Dapat pala ganito lang kakainin natin. Ang layo-layo sa tunay na buhay nila, yung actual na binabasa at kulang ng kasanayan kung paano pagdudugtungin yung panahon na magkalayo at magkahiwalay. Kaya dapat pahinga. Rest from too much mental work. Rest from analyzing too much. And rest from worrying. Minsan magigising ka, yung nanay mo nakatulala, nakatunganga, may inaalala. Araw-araw ganon, gabi-gabi ganon. Kaya sabihin mo, Nay, kaiisip nyo naman, hindi nyo pa rin na-solve ang kahirapan natin. Please lang, huwag na kayo mag-isip.
Dahil baka kaiisip nyo, masiraan pa kayo ng isip, dadagdagan pa problema natin. Kung ang kaiisip ay nakakalutas ang problema, solvein mo. Pero kung nakakahalata ka, hindi naman nasosolve, tigilan na muna ang pag-iisip na yan. Baka pati ikaw magkaroon ng mental sickness. Stop worrying, stop guessing, stop imagining. At isang dapat tigilan ng kaiisip ng mga Kristiyano, yung kaiisip kung kailan magwawakas ang mundo. Sinabi na nga ni Jesus, hindi naman sinabi kung kailan eh. Kasi iisip ka ng isip kung kailan. Bawat na lang may humangin, mayroong lumindol, bawat may kaunting gyera doon, ito na kaya ang end of the world. Kung mag-e-end na yan, malalaman mo pag nag-e-end na. So huwag man ang alamin before. Meron pa, baka po dapat tumigil na ako magtrabaho o mag-aral dahil mag-e-end na ang world, kailangan mag-mission na ako. Ang linaw-linaw, sinabi sa Bible, pag darating na ang Panginoon, 2 men are working in the field, 1 is taken and 1 is left. 2 women are grinding at the mill, 1 is taken and 1 is left. Ibig sabihin, aabutan ng Panginoon ng mga tao, nagtatrabaho, nabubuhay ng normal sa ginagawa nila. Hindi nila itinitigil ang pagtatrabaho, ang pag-aaral, hindi nila itinitigil ang paggigisa, ang pagkukula, ang paglalaba. At kung dumating ang Panginoon, anumang oras kang abutan, ano ngayon? Di salamat, dumating siya. Hindi naman yan nire-require na itigil mo ang buhay para abangan siya ng abangan. Rest, relax. Jesus wants us to relax. Huwag masyadong mag-isip. Matthew 6:25-34, sabi ni Lord, I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat or drink or wear. Can worry make you live longer? Don't worry about tomorrow. It will take care of itself. Tigilan mo ang pag-aalala. Sabi ko na hindi naman nakakapagpahaba yan ng buhay. At sa katunayan, nakakapagpaiksi pa nga. Kaya mo bang pahabain ang buhay mo, kaiisip? Sabi niya, huwag niyong isipin yung bukas. Yung bukas ang mag-iisip para sa sarili niya, pagdating niya. Sapat na, naharapin mo yung ngayon, yun na lang ang isipin mo. Kaya mo yan. Binigyan ka ng Panginoong kakayahan na isipin kung ano yung kaharap mo ngayon. Pero para isipin mo yung nakaraan, tapos na, i-replay mo ng i-replay ang lahat ng pagdurusa at hirap mo nung araw, pagkatapos i-fast forward mo ang lahat ng hirap na ini-imagine mong darating bukas, talagang hindi mo makakayang sabay-sabay na dalhin yan. Pero kung iyong ngayon lang, the task at hand, the challenge that you are facing immediately, kaya mo yan, binigyan ka ng Panginoong kakayanan yan. Sabi niya, don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Hindi ibig sabihin na hindi ka na mag-iipon, hindi ka na mag-aaral, hindi ka maghahanda. You do what you can practically do so that you could be in a better position when tomorrow comes, but you don't worry about the outcomes of what you do, of what people do. Do only what you can. Give the mind a break. Kailangan pinagpapahinga ang isip. How will you give your mind a break? With non-thinking. Yung hindi ka rin nag-iisip pamisa-misan. Huwag laging masyadong matalino. Kumisan, meron kang mga splurges, meron kang mga pagbibili ng ganito't gano'n na hindi mo na masyadong inisip. Basta pamisan-minsan lang at hindi naman sobrang laking kalaga. Hayaan mo na. Meron naman, nasa harap ng isang tindahan, 2 oras ang kwenta ng kwenta, ilalabas pa yung calculator. Yun naman pala bibili, 200 pesos lang. Sobrang inisip na. May mga bagay na hinahayaan mo na lang. Ang isip, kailangan din may entertainment, enjoyment. Marunong din tayo dapat lumimot. Kasi ang paglimot ay pahinga. Kaya merong isang tula noong araw pa sinulat, sabi, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. A very selfless love. Sabi niya doon sa kanyang mahal sa buhay, alam mo, mabuti pa, kahit panandalian ay makalimutan mo ako, kung ang paglimot naman ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at ngiti dahil hindi ka malungkot. Ang ganoon, mabuti pang malimutan mo ako kaysa lagi mo ako naaalala pero lungkot na lungkot ka, miss na miss mo ako, hirap na hirap ang loob mo, mabuti pa lumimot ka muna. Yun ang pag-ibig. Hindi yung alam mo na nagduro sa yung tao, kaiisip sa iyo, pero lagi ka pang remember M, remember E, put them together, remember me. E nare-remember ka nga, nasasaktan naman siya, nahihirapan, sasabi, lumimot-limot ka na muna, entertain yourself. Huwag lang amnesia ha, huwag lang permanent na paglimot. Ang paglimot, isang mahalagang gamot. So rest emotionally. Di ba may mga kantang pagod na puso, napagod sa pag-ibig, nakakapagod magmahal. Kahit ang mahal mo ay magulang mo, anak mo, asawa mo,
At lalong nakakapagod pag hindi ka mahal ng mahal mo. Kaya dapat marunong ka umimbento ng pahinga kung paano nagpapahinga ang puso. At tulad ng sinabi nga sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest." Paano mapapahinga ang isip, ang puso? Sa Panginoon lumapit. I-apply sa buhay yung mga katuruan niya. Huwag isip ng malayo. Huwag laging humihiling ng wala, tapos inirereklamo ko ano yung nandyan. Dapat marunong nating tanggapin yung hindi natin kayang palitan. Bagamat papalitan natin yung kaya nating palitan. Pero ang pahinga ng puso mahalaga. Rest your heart by getting rid of anger, hatred, envy, fear, and other negative emotions. Marami pong pag-aaral ang nagsasabi, maraming sakit ng ating katawan, dala-dala ng negative emotion. Maraming sakit ang katawan na ang nagdudulot ay sama ng loob. Pag masama ang loob, lagi, nagkakaroon ng sakit. O kung hindi man yung sama ng loob ang nagdala ng sakit mismo, dahil kuminsan sakit, dala naman talaga ng mikrobyo, dala ng pagkakahulog, ng aksidente, kung ano-ano. Pero kung laging masama ang loob, laging malungkot, lalo't laging worrier, takot, envious, mainggitin, bumababa ang lakas ng katawan at dumadali sa sakit na tayo ay talunin. Maraming pag-aaral na yung mga taong masayahin, palatawa, kahit nasa ospital, mas mabilis gumaling kaysa doon sa mga laging nagmumukmuk, laging nagdadrama, laging nagsesentimiento, kahit walang sakit, nagkakaroon. At pag dinadapuan sila ng sakit, tumatagal ang paggaling dahil nga laging masama ang kanilang loob. Sabi pa nga po ng mga ibang mga eksperto sa physical health at gumagawa ng mga pag-aaral ng integrative health and wellness, maraming mga sakit na idinudulot sa baga, halimbawa, yung mga pag-aalala, yung mga takot. Ganon din sa sikmura. Nagkakaroon ng mga sakit yung mga worrier, yung mga laging obsessive-compulsive. Nagkakaroon ng sakit sa puso, sakit sa atay. Pagka daw magagalitin, nagkakaroon ng mga sakit sa atay. Yun na kung may sakit ka na sa atay, magagalitin ka pa, lumalala pa. Pero may sakit sa atay na kasi may nakain kang mali, meron kang mga ginawang wrong diet, hindi laging emotional. Pero pag kinambalan ng emotional sickness, ang physical sickness, lumalala. Kaya kung gusto ninyo na matibay ang katawan, mahirap dapuan ng sakit, o dapuan man ay madaling gumaling, pasayahin nyo ang inyong mga sarili. Huwag laging manood ng sunset kung nagpapalungkot sa inyo ang sunset. Huwag laging manood ng drama, nagalit ka doon sa mga kontrabida. Bakit nyo natitiis magalit, tapos bukas pa nyo malalaman kung anong nangyari? Bakit nyo natitiis na mag-alala kung sino ang ama ng bata? 3 months nyo pa bago malaman yan, sa kahuli-hulihan na lang na palabas ng drama na yon. Bakit gusto nyong manood ng napakabait na taong pinagsasasampal, sinasabunutan, pinaplansya, inaape, at gigil na gigil kayo ng ilang buwan. Tapos magtataka kayo, nagkakaroon kayo sakit. Yung iba, nagiging cancer pa. Alam niyo yung mga sobrang magtimpi, nakakalungkot, madalas sila pa yung nagkakaroon ng mga cancers. Timping-timpi ang tawa, konti lang, timping-timpi ang ligaya, panay ang pagtanggi ng kanyang tunay na nadarama, atrak na sa tao, ayaw talaga tumingin, timping-timpi, nagkakasakit. Kasi hindi na-express ang sarili. Kaya mga kapatid, napakahalaga, this early, pag-usapan natin yan, kayo man, huwag niyong paguri ng kapwa niyo. Huwag niyong dominahin ang mga tao sa inyong paligid. Kasi pag kinokontrol niyo sila, kinokontrol niyo kung ano kakainin nila, isusuot nila, kilos nila. Pag sobrang yung kinokontrol ng tao at kulong na kulong siya at taling-tali dahil sa inyo, siya may magkakasakit. Magkasabay kayo. Kasi ikaw man, kakokontrol ng tao, pagod ka rin. Isipin mo magkokontrol ka ng iba, nakakapagod yon. Kaya the ministry of Jesus is a ministry that sets free. Nagtuturo, nagbibigay ng guidance, then you set people free. Pag nagkamali sila, you forgive. Tapos agad ang problema. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Yung iba, nagtatanim ng sama ng loob.
Isipin nyo na lang, sama ng loob. Masama, nasaan? Nasa loob. Sinulog eh. Sino nag-iingat? Sino ang nagkikimkim? Yung may katawan. Nasa kanya ang sama ng loob. Hindi may lason ka sa sarili mong puso. Nilalason mo ang iyong dugo, nilalason mo ang iyong katawan, magkakasakit ka. Yung mga taong mahilig magtampo, maghinanakit, at magtanim ng sama ng loob, lalo pag ang tao ay mahilig mapuot, magalit. Alam niyo yung galit na talagang halos mapatid ang mga ugat, sumabog ang mga maliliit na ugat sa ulo, nakakapagbigay ng sakit sa katawan yon. Sa puso, sa atay, at sa iba pang mga internal organs. It's not healthy. Kaya ang sabi sa Ephesians 4:31-32, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or even be rude. Instead, be kind and merciful and forgive others, just as God forgave you because of Christ. Sabi, tumigil na kayo ng awayan, bangayan, sigawan. At kung kayo, kapatid, ay may Kristo sa puso, o meron kayong kim-kim na natural na kabaitan, tapos nanakit ka ng kapwa, nagsalita ka ng masakit, sinigawan mo, ininsulto mo, masakit sa dibdib mo yun. Kahit nasaktan mo ang kanyang damdamin, nasaktan ka rin. Kung tao ka. Mabigat sa dibdib na dalin yung alam mong nakasakit ka. So bakit ka mananakit? Una, nasaktan siya. Pangalawa, nasaktan ka rin. Nobody wins. He who loses his temper usually loses. Pag madaling magpakawala ang bibig mo ng mga salita na masakit, talo ka. Kasi una, sinasaktan mo yung sarili. Pangalawa, inaalis mo ang favor ng Diyos sa'yo. Pangatlo, inaalis mo ang pag-ibig at pagmamahal ng kapwa na meron sana sila para sa'yo. Luging-lugi ka. Kaya habang bata pa, huwag pang magalit. Ang bata-bata mo pa, magagalit ka na agad sa mundo? Huwag pa. At pag matanda na, dapat huwag nang magalit. There is nothing more pathetic than an elderly person who is still always angry. Nakakalungkot makakita ng matatanda na ang tanda-tanda na magagalitin pa. Hindi na natutong magpasensya, magpatawad, magpigil sa sarili. Akala mo isang batang kulang pa sa katinuan, ang tanda-tanda na kung magsalita, kung magmura, kung magalit, parang walang natutunan buong buhay. Sabihin niyo sa katabi niyo, may edad ka na ba? Kailangan malambing para hindi magalit. May edad ka na ba? At kung meron, hindi na usong magalit. Sabihin niyo yan, dali. Hindi na usong magalit. Kagagalit mo naman, wala rin di ba? Yung mga kamag-anak nyo, pamangkin nyo, anak nyo na lagi nyo pinapagalitan, nagbago ba? Hindi rin naman. Madadabugan ka pa lalo ka pa tuloy magagalit. Anger does not work. Kaya ang sinabi, tanggalin na lang. Kung tayo ang nagkamali, paano mapapahinga ang puso? By repenting and seeking and receiving forgiveness at once. Nakakapagod mag-guilty. Nakakapagod sa puso pag alam mong may nagawa kang mali. Kaya huwag patagalin, mag-sorry agad. Humingi agad ng tawad. Huwag nyo na hintayin, naghihingalo na bago kayo humingi ng tawad. Dahil baka humaba ang buhay, ang tagal-tagal na merong gap, ang tagal-tagal na may hidwaan. Pag nagkamali, humingi agad ng tawad. Ang pagkakamali at galit ng nasaktan, parang semento. Habang mabilis pa, habang sariwa pa, pwede pang bakbakin. Pero pag nagtagal na, isang araw, 2 araw, 1 linggo, ang tigas-tigas na, ang hirap ng bakbakin. Ganon din ang galit. Kaya pag may nabitawan kayong salitang masama, nakakasakit, agad-agad na-realize yung mali, sorry agad. Malambot pa ang semento, pwede pang bakbakin. Huwag niyong patagalin. Habang tumatagal, mas humihirap. Rest. When you have done the wrong thing, rest by seeking forgiveness. And when you are wronged, nakakapagod ding magalit, rest by forgiving others. Hindi nyo control yung nagkamali kung siya ay hihingi ng tawad. Pero control nyo ang inyong sariling reaksyon. Pwede kayo magpatawad.
Sasabihin ng iba, mahirap po magpatawad. Tama, mahirap talaga. Pero mas mahirap hindi magpatawad. Mahal ang bayad ng pagpapatawad, pero mas mahal ang bayad ng hindi pagpapatawad. Dahil patuloy ka rin nagdurusa. Nagtatanong yung iba, paano ko po mapapadali ang mapatawad ang kapwang nagkakamali sa akin? Una, isipin mong mistake lang yun. Tao lang siya, nagkamali siya, maaaring hindi niya sinasadya. So mapapatawad mo. Meron lang pwedeng sinadya, ninakawan ka. Paano mo mapapatawad? Pwede mong isipin na sobra ang kanyang pangangailangan. Mabuti na lang at hindi ako ang nangangailangan ng ganoon to the point na matukso pa ako magnakaw. Uunawain mo ang kanyang pangangailangan, may paghuhugutan ka ng pagpapatawad. O kaya kung wala ka na talaga maisip, pwede mo maisip, jeans, hindi pantalon ha, G-E-N-E-S. Likas. Likas, nasa dugo, nasa butot laman, na ganun ang asal. Galing pa sa mga kalolalahan at katiya-tiyahan ang kanyang ugali. Hindi niya inimbento, ipinanganak siya that way. Then may pagkukunan ka ng pangunawa at pagpapatawad. Forgiving is under your control. And forgiving benefits you. So bilisan, magpatawad na agad kahit hindi siya humihingi ng kapatawaran. And rest spiritually. Psalm 46:10, be still and know that I am God. Godliness, spirituality is stillness, not agitation. Kung ang tao ay tunay na makadiyos at espiritual, siya ay payapa. Hindi siya ligalig. Siya ay nakatiwasay. Psalm 62:1, my soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. So ang tunay na espiritualidad, restful. Banayad, secure, quiet. So, mga kapatid, rest from too many religious issues and especially quarrels. Rest from oppressive religiosity. Yung mga paniniwalang relihiyoso na sobrang nakakapagod, ang taas ng expectation hindi mo maabot, performance-based, lagi ka nalang sinusuri, inuusig, sinusukat, nakakapagod yon. Don't have that kind of religiosity. A kind of religiosity that always measures others and yourself. Remember, ang pang-measure sa atin ng Diyos, yung kanyang love, kaya niya tayo napapatawad. Bakit mo napapatawad yan? Kasi mahal ko. Hindi dahil kasi magaling siya, kasi mahusay siya. Kaya pagmamahal talaga, napakalaking bagay. Pag maunawa natin yan, tatahimik ang iyong loob. Pag naunawa mo ang tunay na pagmamahal, pagpapatawad at pagtanggap. Hindi possession, hindi control. Yung iba, mali mag-handle ng love. I love you, therefore I will control you. I love you, therefore I will possess you. Napapagod ka at napapagod din ako. Kaya mamaya mawawala na yung love, nagiging hatred. There's a very thin line between love and hate. That it is so easy to hate the one you used to love. Kasi mali ang pag-handle ng pag-ibig. At mali rin yung handling ng religion na nakakapagpahirap. Yung sobrang hirap. May mga nagtatanong pa, hirap na hirap po kami, pambili ko na lang ng gamot ang natira kong pera, pero pang-tight ko pa ito eh. So ita-tight ko po ba? Kung ako tinatanong mo, ibili mo na muna ng gamot. Pero utang yan ha, bayaran mo later. Nagkaroon ka na. Pero alam nga namang hindi mo nabilin yung gamot dahil dire-require ka, hindi kaya maintindihan ng Diyos yun. Ganun ba naman yung religion? Sobrang mag-require, namamatay ka na, kakainin mo na, kailangan ibigay mo pa. Si Jesus nga nagpapakain. Pero tatandaan mo, huwag kang mamihasa. Pag dumating naman yung panahon na kaya mo na, bumawi ka. Pero kailangan may pahinga. Hindi blind obedience to unbending laws. That is not spirituality. That is just religiosity. Kailangan may lugar para magpahinga. Para ikaw ay makapag-relax. Para mapahinga ang iyong isip, ang iyong puso. Matthew 23:1-4. Jesus said, the law of Moses is taught by the people, but don't do as they do. Yun daw mga Pharisees. They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Nakita niyo yung pamumuna ni Jesus sa mga religious leaders ng kanyang panahon? Sobra daw magpataw ng bigat sa balikat ng mga mananampalataya. Ang daming hinihingi, ang daming requirement, ang daming bawal, ang daming abuloy, ang daming kasalanan, ang daming guilt, pagod na pagod yung mga tao. At yun ay pinuna ni Jesus. Kaya kung meron siya mga salitang mababagsik para sa mga religious leaders.
na pinapahirapan yung mga tao imbes pagaanin ang dalahin. So pinapabigat ba o pinapagaan ang isip, ang loob, ang buhay? Mahalaga para mapahinga ang ating espiritu, mga kapatid, piliin nyo kung yung ikinaka-guilty. Most of our guilts are just there because of conditioning, not because they are really bad. Kung pinag-guilty ka na hindi ka pwedeng umabsent sa choir practice kahit na nag-hemorrhage ka na, kahit na naghihingalo ka na, nagigilty ka ngayon dahil ang taas ng lagnat mo absent ka, hindi Diyos ang nagpag-guilty sa iyo niyan, baka yung choir leader lang. Maiintindihan ng Diyos, kailangan mo magpahinga. Pero siyempre naman, kailangan pag gumaling ka na, nandun ka na sa practice. Pagka sobrang hirap ng pagsunod, hindi na tama ang pagbabasa sa Biblia nun. Paulit-ulit ako dahil kailangan talagang hindi lang turuan ng mga tao, kundi palitan yung nalagay sa utak nila ng katagal-tagal na ang ibig sabihin na pagiging makadiyos ay walang katapusang pagdurusa, pagtitiis at pagsasakripisyo. Hindi yun ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi niya sa atin ay maging maibigin sa kapwa at sa Diyos. Hindi yung patayin mo ang sarili mo kahit hirap na hirap ka na, masunod mo lang ang legalidad. It is important to learn that. Kaya paulit-ulit dahil kung hindi mo uulitin, hindi naman matatandaan dahil nauna na sa utak ng marami na pinalaki sa catechism, pinalaki sa mga kung ano-anong religious activity na lagi na lang mag-guilty. Kaya ang unang ginawa ni Jesus is to forgive sins. Kasi pag forgiven ka na, di huwag ka nang guilty. Forgiven ka na nga eh. Binura na nga. As far as the east is from the west, that's how far Jesus or God in heaven takes our sins away from us. Kaya huwag tayo laging mabuhay sa guilt. You have to learn to accept your natural limitations. You have to learn to accept what is true and natural in you, in your body, in your mind, in your emotion. Do not keep denying what is true. Kaya marami sa relihiyoso, hypocrites. Dahil hindi nila matanggap yung totoo tungkol sa kanilang sarili. Hindi nila matanggap yung iba. Kaya yung iba at sila napipilitang itago yung totoo para maging katanggap-tanggap sila sa panlabas na nyo. But they live double lives. Ang dami-daming relihiyoso, they live double lives. Iba yung panglabas, iba yung para sa audience, iba yung para makita ng mga kapatiran, at iba yung totoo pag napag-iisa na sila o mga ibang kasama. Pinipilit sila ng misguided teachings on guilt to live double lives, and therefore, hati ang isip, hati ang damdamin, magkakasakit. Kasi ang gusto ng Diyos, buo. Kahit pananalig, buo. Ang pagtanggap mo sa sarili, buo. Kung may bahagi ng katawan mo, ng sarili mo, ng katahuan mo na dinedeny mo, at may bahaging tinatanggap mo, hindi ka buo. Hati-hati. At dahil hindi ka pwedeng maging perfect, ang ginawa ng Panginoong Diyos, nagpatawad. At kung patuloy ka nagkakamali, pero itinutuwid mo naman, hindi ka lang nga perfect, kaya may confession. That's why you confess. 1 John 1:9. But if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us. Marami pa nagsasabi, hoy, Kristiyano ka na, hindi ka na nagkakasala dapat. Misreading na naman of Scripture. Yung Kristiyanong hindi nagkakasala, sa tingin ng Diyos yun sa langit. Kasi pinatawad na niya yung kasalanan mo, past, present, and future. Charge na yan sa cross, bayad na. So as far as God is concerned, hindi ka na nagkakasala. But in real life, nagkakasala ka siyempre. Kaya merong confession, kaya merong paghingi ng tawad. At habang humihingi ka ng tawad, hindi mo kailangan hampasin ang sarili mo, hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo. Kasi si Jesus na nga ang hinampas, si Jesus na ang napagod to save us. Kailan marirealize sa mga Kristiyano that they are loved by God, they are forgiven by God, and in spite of all the imperfections, they will go to God in the next life because their salvation is not dependent on their performance, but on the performance of Jesus on the cross. At pag nasa isip mo yan at naiintindihan mo yan, marirelax ka. At marirelax din ang pakikitungo mo sa iba. Gagaan, luluwag, magmamahalan kayo, imbes nagbabatuhan. Nagpapatawaran, imbes ng huhusgahan. That is what the church is all about. Pero nakakalungkot na ligaw ang maraming churches kasi churches full of hypocrites, full of Pharisees, full of pretense, full of guilt, full of work, walang pahinga. Nasasayang ang pag-ibig ni Kristo. So pinapabigat ba o pinapadali ng ating pananalig ang ating buhay? So that's how you rest. You rest the body, the mind, the spirit, you rest the emotions. And how else do you rest when you are tired? Get away from the stressor.
layuan yung nagpapahirap. Kung hindi mo totally kayang layuan, umimbento ka ng space, umimbento ka ng panahon na nakakalayo ka kahit panandalian lang. Kailangan mo ng pahinga. Proverbs 25:24, it is better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife. Mabuti pa daw sa labas ka na lang tumira sa sulok, gilid-gilid ng bahay, kaysa nasa loob ka ng bahay, tapos ang kasama mo, asawang yakiti, 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 walang tigil ng kabubunganga. Siyempre, sa mga babae naman, kung i-apply mo yan, mabuti pa magtira ka na lang sa kisame kaysa yung asawa mo laseng ng bubugbog. In other words, stay away from those that cause you trouble. And when you cannot totally stay away dahil nga asawa mo, anak mo, nanay mo, dapat umimbento ka ng mga space, mga bakasyon, mga break away from the person para makapahinga ka naman. And it's important, do not be a stressor. Kung ayaw mo na i-stress ka, huwag kang mang-stress ng kapwa. Genesis 13:8-9, nagkakagalit ang mga tauhan ni Lot at ng kanyang ama ina sa Abram dahil nag-aagawan sila ng mga bukid na kakainan ng damo ng kanilang mga alagang hayop, nag-aagawan sila ng tubig na maiinom ng kanilang mga alaga, etc., etc. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Kaya magabuti ang solusyon ni Abraham. Sabi niya, huwag tayong magbabag. Malaki naman ang lupain, maghiwalay tayo. O ikaw na lang ang pipili. Pag pumunta ka dyan sa kanan, dito ako sa kaliwa. Gusto mo kaliwa, dyan ako sa kanan. Para walang away. In other words, maglayo ang laging nagbababag. Dahil, ano mangyayari? Lalo lang kayo magagalit, baka magkapatayan pa kayo. So be alone or be with company that does not stress you. Mapag-isa ka na lang o kung may kasama ka, piliin mo yung hindi nakaka-stress kasama. Choose your companions. Pastor, asawa ko na po. Wala ka ng choice. Pumili ka na lang ngayon ng creative ways para magkaroon ka ng sariling space, sariling buhay, kahit may mga common life kayo, live together, umimbento ka ng life na sa'yo lang. At mahalaga, may sarili kang income. Mahirap yung wala kang income, aasa-asa ka doon sa asawa mong inis na inis ka, wala kang choice. Mabuti, may income ka rin. Kaya kung hindi rin lang kayo nakakakitang napakabait ng inyong asawa, lalo bago kayong kasal, magtrabaho na rin kayo para may sarili kayong income. Sino po mag-aalaga ng anak namin? Siya, pag-alagain mo rin siya, tsaka ikaw, hati kayo. Hindi ikaw lang nag-alaga, ikaw lang naglaba, ikaw lang nagluto. Tapos ipagmamalaki niya, siya lang yung kumikita. Tapos stress na stress ka sa buhay. Sabihin mo, ikaw lang pala kumikita, bueno, bayaran mo ko. Mga wives, pagka pinagyayabang ng husband sa inyo na siya lang yung kumikita, etong pera ko, etong kita ko, sumingil kayo sa pag-aalaga ng mga anak niya. Magkano bang bayad sa yaya? Pag nagbabantay kayo ng bahay niyo, umaalis siya, sumingil kayo bilang security guard. At pag pinapapaligo kayo at gustong sipingan, alam niyo kung paano kayo sisingil, ha? Libre? Pagkatapos kung bigyan mo ko dito, akala mo, binibigyan mo yung dependent, samantalang may participation ako sa buhay na ito. Kaya mga ibang asawa, ano pong trabaho nyo? Wala po, sa bahay lang. Magdahan-dahan kayo na pagsasalita, mahirap na trabaho nyo nasa bahay. Baka kulang pa yung buong sweldo ng asawa nyo, kung isisingil nyo lahat, yung pagre-repair nyo ng mga sirang grupo, magkano ba sumingil ang mga tubero? Ang dami-dami yung dapat singilin. Sinututor nyo mga anak nyo, singilin nyo sa pagtututor. Huwag nyo sasabihin, ako ang nagtatrabaho, diyan ka lang sa bahay. Pareho kayo nagtatrabaho. Kaya hati kayo dapat sa income. Hindi naman siya makakalaya magtrabaho kung hindi ka nandun sa bahay. Hindi siya, mag-aalala siya, magluluto siya, mamamalengke siya. Share dapat. Hindi yung kawawang-kawawa yung babae o in another case, yung lalaki. Pero bihira naman yun. Mga kapatid, always seek supportive companionship. Kaya ang mga nag-aasawa, hindi dapat nawawala ng kaibigan. Yung mga iba talagang kinakarir yung asawa na lang ang pinagtuunan ng pansin. Wala ka malang mahingahan ng sama ng loob mo. Siyempre, ayaw mo naman sabihin sa mga kamag-anak mo dahil kahit ganun yung asawa mo, binibuild up mo pa rin. Kaya may mga kaibigan ka dapat na pwede mong hingahan. Pahinga. Kaya yung mga iba sinasabi, naglabas lang ako ng sama ng loob. Can you imagine? Ang laking ministry yung mailabas ang sama ng loob. Huminga-hinga lang ako. Mahalagang pahinga yon. Kasi meron kang sama ng loob na dapat ilabas. Si Paul, panay ang hiling niya ng makakasama sa mission field ng mga kasundo niya. 2 Timothy 4:11, only Luke has stayed with me. Mark can be very helpful to me. So please find him and bring him with you.
Palibasa, itong si Paul ay hindi married, walang asawa at walang anak, kaya ang mga kasama niya, yung mga kapwa niya ministers, mga batang tinetrain, ganyan. Pero meron talagang nakakapagpagaan ng buhay niya, at hindi siya nahihiyang sabihin, isama niyo yan, gusto kong kasama dito sa mga ginagawa ko yung tao na yan, kasi nakaka-minister siya sa akin. So, be with people you agree with. And be with people who agree with you. It's your right. Kung inimbita kayo sa isang event na 3 linggo pa lang bago mangyari yung event, stress na kayo dahil ayaw nyo yung mga makakasalamuhan nyo doon, decline the invitation, don't attend. Pero inyo 3 linggo kayo nag-aalala, kung anong sasabihin ninyo, paano kayo kikilos, ang hirap yata nun. Kung pwede kayo mag-decline, decline. Lalo kung medyo may edad na kayo, you have earned the right to say no to invitations. Be with people that you like. You don't have to be with people you don't like. Or if you have to, minimize the length of time, minimize the degree of interaction, para hindi kayo na-stress. Amos 3:3, do 2 walk together unless they have agreed to do so? The obvious answer is no. Sabi niya, meron ba naman 2 taong naglalakad magkasama kung hindi mo na sila nagkasundong magsasabay sila? So kung hindi kayo nagkakasundo, edi huwag kayo magsabay para tahimik ang buhay. Be with people who do not drain you, those who do not take forcibly from you. May mga tao na parang iniistro nila ang inyong lakas. Pag nandyan sila, parang nilang sinisip-sip ang lakas ng inyong katawan. Nakakapagod silang kasama, iwasan nyo. Hanggat maaari. Bakit kayo papayag na lagi kayo madidrain? And then of course, how else do you react when you are tired? Get energized. Eat. And eat well. Sa 1 Kings 19:5-8, pagod na yung propeta, nung kumain, lumakas na uli. Lalo na nung siya ay natulog. So, sleep. It is important to sleep. Sleep well. Maraming pagod ang nawawala pag itinulog. Maraming pagod, maraming isipin, maraming mga alalahanin. Pag itinulog mo, nakakapahinga ka na. Yan din ang sinasabi sa 1 Kings 19:3-5. Elijah was afraid and ran for his life. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. Then he lay down under the tree and fell asleep. Gusto na niyang mamatay, pero nung nakatulog, paggising, gusto na uling mabuhay. Kulang lang pala sa pahinga. Kayo mga iba dyan, Pastor, parang gusto po magpakamatay. Itulog mo lang muna yung pamangkin. Baka pag nakatulog at nagpahinga, mamaya gusto mo na uling mabuhay. O baka gutom ka lang, kumain ka na masarap, mag-enjoy ka sa buhay, mamaya gusto mo na uling mabuhay. Gutom lang yan o pagod. So renew your mind, your soul, and your spirit. Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So hope in the Lord. Pray. Read your Bible and read the chapters that will enlighten you and lift you up. Relax. It is important, mga pagod na tao, rest. Rest. Do not overestimate the strength of others. Give others the chance to rest. Give them the chance to rest from work, from stress, and even from yourself. Baka nakakapagod kayong kasama. Naisip niyo na ba yan, kapatid? Bilang isang nanay, nakakapagod ba kayong nanay? Tatay, nakakapagod ba kayo? Bilang isang asawa, pagod na kaya ang asawa niyo sa pakikisama sa inyo? Dapat nag-iisip din tayo. Sa inyong mga barkadahan, grupo-grupo, baka sobra kang dominante, ikaw na lang lagi nasusunod, ikaw na lang lagi ang may boses, baka nakakapagod ka ng kasama. Pagpahingahin nyo rin yun naman yung iba. Pwede mong sabihin sa asawa mo, Dear, magbakasyon ka muna away from me para ka mapahinga. Hindi yung kasama ka na naman sa bakasyon, tapos nag ka ng nag doon sa buong bakasyon. No? Wala nang katapusan, nagbakasyon pa raw kayo, bunganga ka rin. O kaya yung lalaki naman, sumama pa daw sa bakasyon, wala namang kakibo-kibo, ang ganda-ganda na ng view, nakatingolala. Tawa na ang lahat, wala pa rin kibo. Lagi mo tuloy ina-entertain. Kaya yung mga ibang wives, pagka may lakad, sabihin, isasama ko po kaya yung husband ko? Pag isinama mo ba, alagain? E-entertainin mo dahil ayaw makipag-usap sa iba, nandun lang sa sulok, kaabutan mo ng pagkain, sasayawan mo, tutugtugan mo. Kung ganon, iwan mo na lang sa bahay. Sabi mo, Dear, clean the toilet. Sumama ka nga sa party, alagain ka naman, di hindi rin nag-relax yung kasama mo, para siyang yaya.
May ganun eh. Sasama nga pero walang kakibu-kibo, ayaw mag-cooperate. Napagod lang yung kasama ka, entertain. So nakakapagod ba kayo? Isipin nyo yun. Yung mga kaibigan ni Job, nung pumunta kay Job, dahil ang laki ng problema ni Job, pinagpahinga muna nilang isip ni Job. Hindi nila sinisi, hindi sila kumibo. Job 2:13, then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Pag may nagdurusa, nahihirapan mga kapatid, lalot ang pagdurusa nila ay nagkamali sila, nagkasala sila, at alam naman nila yon, hindi nyo na kailangang inag. Bilang kaibigan, bilang kamag-anak, bilang nagmamahal, pumunta lang kayo, magpakita lang kayo, nandun lang kayo, hindi nyo kailangang mag-sermon. Hindi nyo kailangang mag-moralize, lalo't alam na niya, ang pag-ibig nyo, yung support nyo is with your silence, not with your speech. Kasi yung taong nagkamali, nahirapan, tapos nagdurusa, nagbabayad ng bahal sa pagkakamali, ayaw muna niyang makinig ng lesson. Ayaw muna niyang masermonan. Gusto lang muna niya patigilin yung pagdurugo ng kanyang puso. May panahon na magsisermon. Later on kung gusto niyo, pero huwag niyong isabay sa pagdurusa ng kanyang kalooban. Nalunod na nga yung anak, pagdating mo pa, bakit mo pinayagang mag-swim? Yung sinisisi mo pa, wala sa panahon. Pag ang tao naghihirap, lalo dahil mali siya, dumating lang kayo, magdala kayong pagkain, nakipagkwentuhan lang kayo, o manahimik, pero huwag manisi at huwag magsermon. May oras para doon. For everything there is season and a time for every matter under heaven. People in distress need to relax. They need to rest. They don't need to be preached at. Maging blessing tayo mga kapatid. So kung kayo'y pagod, magpahinga. At pagpahingahin nyo rin yung kapwa. Dahil baka tayo ang pumapagod sa kanila. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang puso ng tunay na Kristyanismo, that we find rest, na tayo panatag, na tayo ay payapa. Ama namin, ano man ang bumabagabag sa iyong mga anak, ano man ang pumapagod, turuan mo kami to enjoy your grace, your goodness, your kindness, so that we can rest. And teach us also to allow, to empower people around us, so that they too can rest, especially if their stress comes from us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang application yan sa buhay. Mahalaga ang ministry of rest. Sa ilang saglit, let's be silent before the Lord and apply these things in our personal life.